Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Dahil sa sinabi ni Jonathan naghiyawan, at sigawan na naman ang mga tambay na naruroon. Lodi ko yan. Jessie, the jowa ng bayan. Boss, how to be you po. Taboy, the Kip Isla Destroyer. Boss, baka naman pwede nyo share ano ba? Pinanlilago mo. Berto, the Becky lover. Isang tawa ang ibinigay ni Jonathan. Kaso linggo. Pala ngayon, so bukas na lang kami magpapakasal. Nakakalokong wika nito, na halatang masaya. Lahat ng mga tao na andoon, kasama na ang mga kapitbahay kong nakikichismis na rin ay natawa sa sinabi ng binata. Mahina ko itong hinaampon sa balikat. Tara na. Nga, kung ano-ano pa ang sinasabi mo dyan. Namumula ang mukhang saad ko dito. Mahina ko na. Itong hinihila para makalayo na kami sa mga panunukso ng mga tambay at kapitbahay ko. Bye, guys. See you next time. May date pa kami ni Brittany. Palom nito sa mga naging kaibigan at natatawang bamaling sa akin. Sorry about that. They are fun to be with, and worth it ang hihintay ko sa'yo ng matagal. You look stunning. Today, kinikilig ako sa hindi malamang dahilan at kailangan kong pigilan ang klig. May plano ako pero dapat may suspense pa rin. May pakipot kaunti, mas effective daw kasi ang ganitong plano. Ito naman, thank you. Masyado lang ginalingan ni Rose ang pag-aayos kaya ganito. Bakla may bunos ka mamaya. Nang makarating na sa nakaparadang sasakyan nito, ay maingat ako nitong Ainal Alayan. Napansin kong ibang sasakyan na naman ang gamit nito. Well, sila na. Mayaman. Saan ba tayo pupunta, boss? Bakit ang aga naman natin? Napansin kong 10 AM pa lang ng umaga. Kahit kulang sa tulog ay hindi ko alintana at kilala ang salitang antok ng mga oras na iyon. Kapag masaya at kinikilig ka, wala ka ng pakialam kung mukha kang zombie pagkagising mo kanina. Basta masaya ka, period, no erase. Secret, just relax, okay? Nginitian muna ako nito. And then he swiftly maneuvered the car. Tumanggo na lamang ako at hindi na nakipag argumento. Makalipas ang halos 15 minutes ay nakarating na sila sa Manila Yacht Club sa May Rojas Boulevard. Nagtatanong ang mga matang tiningnan ko ang binata. Nagtatangal na ito ng seatbelt. We go sailing. Yeah, and fishing too. Come, let's go, I know you will love it. Yakag nito sa kanya at mabilis na itong bumaba sa sasakyan. Hindi na siya nag-antay pa na. Pagbuksan nito ng pinto, nagkusa na siyang bumaba. Sana tinanong ko muna pala kung saan kami pupunta. Out of place yung paskirts ko kung mangingisda lang pala ako. Mahinang usual niya sa sarili nang sabihin kasi nito na magdadate sila, isip niya agad sa mall or sa mga beautiful spots siya nito dadalhin. Pero hindi na siya nagsalita pa, manas maganda na. Sigurong nasa yacht sila, mas masusulong niya ang lalaki, meaning malaya niya na itong malalandi. Inilahad nito ang kamay sa kanya at tinanggap niya naman na may ngitin sa labiwa na pakels kung out of place outfit nito. Enjoy niya na lang ang moment na ito. Tsaka first time niyang sasakay sa isang luxury yacht, abay lubos-lubusan niya na lang. Habang naglalakad mayat maya ay may bumabati sa binata at magiliw naman nitong sinasagot. Hangang sa marating nila ang isang puti at napaka gandang yacht. Wow, ang ganda. Hindi niya napigil ang saad. I'm glad that you like Little Minerva, wika nito. Habang inaalalayan siyang umakyat sa yacht. Little Minerva. Tak ang tanong niya nang tuluyan na silang nakaakyat sa yacht. Yeah. Regalo to sa akin ni mom noong araw na naging CEO ako, congratulations gift daw. That's why I named this yacht Little Minerva. Sagot nito at ginaya siya nito sa harapan ng yacht kung saan makikita niya ang lawak at kalmadong karagatan. Wait her. I'll maneuver the yacht and find a right spot for fishing. Enjoy the whole ride. Magiliw na wika nito sa kanya sabay kindat. Kahit hindi mo sabihin kanina pa ako enjoy, thank you for doing this. Masayang wika niya at hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. Bigla siyang ninakawan nito ng isang malutong nahalik sa mga labi. Your lips are so damn irresistible. Fry bake. I better get this yacht moving before I'll do something on that lips of yours. And then he turned his back on me. Hawak pa din ang mga labi, hindi niya na napigilan ang pagtakas ng isang kinikilig na ngiti sa mga labi. D4 million. Nakaisa na naman si boss, at hindi lang pala siya ang nasa sabik na matikman ulit ang makalaglag ovaries na halik. Tulalo pa din kaya hindi niya napansin ang andar ng yacht. Nakahawak lang siya sa railings at parang baliw kong titingnan dahil sa mga ngiti. Dahil sa marahang paghampas ng malamig na hangin sa mukha ay hindi niya na mapigilan ang pagngiti sa mga labi. Ah, what a beautiful life it is. Nakapikit at may ngiti sa mga labi when she opened her both arms. Imitating Rose from the movie Titanic. Hindi na muna niya hahanapin si Jack, busy pa sa cockpit. Hindi niya maiwasang matawa ng mahina, buti na lang talaga makulimlim ang panahon na kisama sa kabaliwan niya sa buhay. Nang biglang huminto ang yacht, buong akala niya
Ay dito na ang tamang spot para mangisda bigla. Tuloy siyang na-excite first time niyang mangisda. Lahat halos first time para sa kanya kaya hindi niya na mapigilan ang nararamdaman. I'm so sorry Brittany, but we have to go. Somewhere, maybe we do some fishing next week. May halong pag-alala sa boses ni Jonathan nang lumapit ito sa kanya. Is everything okay? Hindi niya tuloy mapigilan ang mag-alala din dahil sa itsura nito. Yeah, I mean no. Kailangan nating pumunta. Nang Cavite may nangyari daw kay Dad, tumawag si Mom ngayon lang, he said with a worried face and slight trembling voice. Ano pa inaantay mo? Ibalik mo na tong yacht sa port nang mapuntahan mo na parents mi medyo. Malayo-layo pa naman ang Cavite. She implied. No, we're going to Cavite with little Minerva Mas. Madaling pumunta doon using her. Wala pang 30 minutes na sa Cavite na tayo, promise ko sa'yo. Next time I'll catch salmon for you. Ano ka ba? Marami pa namang araw eh. Tatandaan ko yan ha, paborito ko pa naman ang salmon. Natatawang wika nito pero deep inside. Bigla siyang hindi mapakali. Fry bake. Wala sa plano niya ang mamit ang pamilya nito. Langya na paano bata? Thank you Brittany, you're such an angel. And then he gently kissed my forehead na umani ng libo-libong kuryente sa kanya. Bumalik na ito sa cockpit at iniwan siyang naninigas sa kaba. Juice colored. Hindi pa ako ready paano bata? Fry bake. Inhale, take a deep breath, and then exhale ilabas. Ang pwedeng ilabas. Paulit-ulit kong wika sa sarili. Halos hindi na siya mapakali simula noong sinabi nitong isasama siya sa Cavite, kanina pa siya balisang balisa. May parte sa kanya na excited. Makilala ang ina nitong si Minerva, lodi niya yon. Pero kabado talaga siya at naniniwala pa naman siya sa first expressions last. What if Hana the supposed to be blind date ni Jonathan ay chinika na ang pagiging selosa at wild niya sa ina nito. Wala na talaga sira na image niya. The majestic deep blue ocean. The dazzling sunlight making the sun sparkle like 1,000 tiny jewels, even the smell of the salt water. Even the relaxing feeling that the beach gives to any human being didn't calm her down. Kung may buhay lang ang dagat baka nilunod na siya nito, ma-relax lang buong sistema niya. Hiya yung ganda ng buong private beach ng mga Montejo na hindi niya man lang na-appreciate. Juice colored. Natatae siya na parang masusuka. Na hindi niya maintindihan. Okay, kalma ka nga muna. Mahinang wika niya sa sarili. Bigla siyang huminto sa paglalakad at huminga ng malalim. It's been what? 8 years. 9 years. Nakalimutan niya na kung kailan ang huling punta niya sa isang napaka gandang beach resorts. A warm breeze swirls around her sending her hair in all different directions. Ipinikit niya ang mga mata at dinama ang hanging yumayakap sa kanya. Nagbibigay ng kapayapaan. Kahit nakapikit ang mga mata ay naramdaman niyang may tumabi sa kanya, tinangay ng hangin papunta sa ilong niya. Ang manly scent of Hugo Boss. Gusto mo ba ay kiss kita para kumalma ka kanina? Kapa hindi mapakali eh. Hindi pa naman siya Sisalita ay bigla na siyang hinalikan nito sa pisngi na nagpadilat sa kanyang mga mata, kasunod ang magaang pagtawa nito. Ikaw ha. Nakakarami ka na, pasimple ka din eh. Natatawang siti niya dito pero deep inside. Pakiramdam niya, biglang umakyat lahat ng dugo niya sa katawan at napag-trip ang tumambay sa pisngi niya. Remember, if you just say yes to my proposal, lulunurin kita sa halik araw-araw, even every freakang minute. Aliw na sagot nito sa kanya. Naumani ng libo-libong kilig sa sistema niya. Hindi niya na ito pinansin at nagpatiuna na sa lakad. Sinundan niya lang ang direction ng stone pathways na nilalakaran. Kalma lang puso. Bakit pakiramdam niya baliktad na ang sitwasyon? Bakit may pakiramdam siyang nilalandi din siya ng binatang boss? Isa lang ibig sabihin nito. Pareho silang malandutay. Hey, easy, I'm sure they will like you. Wika nito. At sinabayan na siya sa paglalakad patungo sa isang 2-story white beach house. Just like magic. Immediately she fell in love with the house. Kung mayaman na mayaman talaga siya, dito niya pipiling tumira habang buhay. A 2-story house with green shutters and a wraparound porch with a huge picnic table swing set outside that keeps on swinging from the cool breeze. And different kinds of flowers na nagbigay buhay at ganda sa buong beach house. Sa pagmamasid at paghanga sa buong lugar. Hindi niya na napansin ang bukas ng front door. A elegant and sophisticated woman that moves with grace and poise. The woman has an aura that screams of respect and admiration. Mom, asan si Dad? Is he okay? Biglang lumapit si Jonathan sa babaeng kahit maamo ang mukha ay may pakiramdam siyang magiging tigre anytime soon. Biglang tumikwas ang perfectly shaved eyebrows ng ginang. So, kung hindi pa kita sinabihan na may nangyari sa daddy mo, or worst sa akin, hindi mo may isipang bisitahin kami. May halong tatampo sa boses nito. I told you that give me grandchildren, and we're not going to bother you. So-called busy life. Mom, it's not what you think, okay? Alam mo naman na I'm busy with the companies, right? Bigla itong niyakap ng binatang boss na animoy
Isang batang naglalambing sa kanyang galit na ina. So daddy is fine, you are fine. Can we leave now? Promise on the way na po grandchildren nyo. Nakakalukong dagdag pa nito, na nagbigay saya sa ginang. At doon lang siya napansin nito biglang. Sumeryoso ang itsura nito, malayo sa masayang aura na pinakita nito kanina. Bigla na naman siyang inatake ng libo-libong kaba. Naramdaman din ni Jonathan ang kakaibang tensyon na dumaloy sa dalawa kaya tumikim ito at nagsalita. Mom, I want you to meet Brittany, my girlfriend. Sunshine meets my mother Mrs. Minerva Montejo. Gusto niyang pandilatan ang lalaki, ayan na naman. Siya sa girlfriend thingy nito. Hindi man lang ba ito dadaan sa ligaw-ligaw stage? Ang fast forward lang. Ha? Pero hindi niya na ginawa, may mga matang nakamasid sa kanya. So, you're the girlfriend ha? I've heard so much about you. Seryosong saad nito. Patay na, sinasabi ko na nga ba? I am happy to finally meet you, Mrs. Montejo. Fan niyo po ako. Lumapit siya sa ginang at imbes na makipagbeso-beso pareho sa ginagawa ng mga mayayaman ay ginawa niya ang nakaugaliang pagbibigay galang. Nagmano siya sa ginang na ikinagulat ng huli. Promise hindi po ako bayolenteng babae at sobrang selosa, hindi po. Police officer tatay ko. Gawa-gawa lang po iyon. Lahat ng magaling niyong anak, although magaling po akong magkarate. Mabilis na saad niya, biglang tumawa ng malakas ang isang Jonathan Montejo na ikinainis niya, dahil sa kalokohan nito nasira tuloy image niya. Hindi rin mapigilan ng ginang ang matawa na ikinagulat niya. I love her already son. Bigla itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, hindi man lang siya makakilos dahil sa ginawa nito. Welcome to the family Brittany, come. Inside I cook something. Magiliw nitong sabi. Habang hinihila siya papasok ng bahay nito. I told you they will like you, wika ng binata. Sabay kindat sa kanya. And the rest is what they called a history. Magiliw akong tinanggap ng pamilya Montejo. Nakilala ko rin ang ama ng binata, hindi tulad ng asawa nito na si Mrs. Montejo, tahimik lang ang haligi ng tahanan. He has an aura of street and powerful one. Dito nakuha ni Jonathan ang ugali nitong seryoso at strict, lalo na kung business na ang pag-uusapan. Pili lang ang sinasabi ng isang Anthony Montejo, hindi ito pala kwento, ngunit makikita naman sa kislap ng mga mata nito, na masaya ito, lalo na kung tungkol sa asawa nitong si Minerva. Makikita sa kislap ng mga mata nito ang pagmarmahal para sa may bahay. Ngayon alam ko na kung saan nakuha ng binatang boss ang pagiging sweet and makulit nito sa ina nitong. Kahit may kaidaran na ay parang hindi pa rin nauubusan ng energy sa pagiging adorable and caring. Ngunit noong mga bandang hapon na naging makulimlim ang kalangitan at naging masungit ang panahon, at biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin, at dahil nasa tabing dagat lang sila, damang-dama namin ang malakas na hagupit ng hangin na may kasamang ulan. We can spend a night here, Jonathan said. They say it's low pressure kaya medyo malakas ang hangin. Mas lumakas pa kasi lalo ang buhos ng ulan. Mahihirapan kami kung pipilitin pa naming bumiyahe, baka ano pa mangyari sa amin. Mataas na rin ang hampas alon sa dalampasigan. Isa pa tutol. Ang mga magulang nitong bumayahe pa kami. Yeah, sure thing, El agreed. Mahina pa akong napatango-tango, mahihirapan din tayong bumiyahe ngayon, lalo't gagamit natin si Little Minerva mo. Na hindi naman little. I giggle. Silly, natatawang sagot nito sabay bigay sa akin ng isang mug na may lamang hot choco. Nasa loob kami ng isang entertainment room ngayon. I decided to watch a movie and enjoy the moment, na sinang-ayon na naman ng binata. Mom said you can wear this, and she said she never used these pages and the undergarments, so used this to feel comfortable. I'm sorry about this unplanned sleepover. Sabay abot sa akin ng bitbit nitong paper bag na may tatak ng isang sikat na clothing brand. Na hindi mo naman kasalanan kung biglang umulan. Wala ka namang kapangyarihan para gawin iyon, nakangiting saad ko rito. No one predicted that today would be stormy day. Papalit muna akong damit. Palm ko dito sabay tayo. Nilapag ko muna ang mug sa center table at lumabas na akong entertainment room. Pumunta ako sa may dulong bahagi ng second floor, kung saan matatagpuan ang silid ng binata. Doon daw siya matutulog. Ang ina na mismo nito ang nagsabi sa kanya. Bigla akong napatingin sa isang elegant wall clock. It's 10:30 in the evening. Masyado akong nawili at talaga namang masaya kasama ang pamilya ng binata, kaya hindi ko masisi ang sarili kong hindi ko napansin ang oras. Kapag masyadong masaya pala ang isang tao, hindi mo na mapapansin ang oras, at kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Dahil sa ibinigay na warm welcome ng ginang sa akin kanina, naikot ko na yata ang buong beach house at nalaman ang history nito. Regalo pala ito ng asawa nito, ang ama ni Jonathan, para sa batihing may bahay nito, at simula noong si Jonathan na ang may hawak ng kumpanya.
Dito na rin nila naisipan. Tumira. Mas relax at malayo sa mausok na siyudad. Pagkatapos masuot ang isang green silk pajama. With a new set of undergarments, ay binalikan ko na si Jonathan sa loob ng entertainment room. Nadatnan ko itong kumakain ng popcorn. Magulo. Ang buhok nito na lalong nagpadagdag sa taglay nitong kagwapuhan. Maingat akong lumapit dito at umupo sa sofa. It's 10:30 already, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ko sabay dukot din sa hawak-hawak nitong popcorn. Ang atensyon ko ay nasa harapan na rin. Kaya hindi ko napansin ang pagsubo nito ng popcorn sa bibig ko. Open your mouth. Utos nito na sinunod ko. Naman, gulat na napabelang ako rito habang nginunguya ang popcorn na sinubo nito sa bibig ko. Kalma lang, heart popcorn lang ito. Antok ka na ba? Kasi ako hindi pa naman. Inaantok. Baka pagod ka na rin. Magsabi ka lang. Kung inaantok ka na, ihahatid kita sa kwarto ko. Promise hindi ako doon matutulog hanggat hindi ka pa pumapayag sa deal natin. Naging makulit. Kasi ang ina nito kanina insisting that they should share the same room, and slept together. Oh, di ba supportive masyado si future mother? Dear. Nagkatitigan kaming dalawa. Biglang tumibok. Nang sobrang lakas ang aking dibdib. Jonathan was looking at her like he was holding on to something. Like he was raining himself to do something that he really wants. Ako na mismo ang kusang nagbawi ng tingin, dahil hindi ko nakaya ang mga titig nito. Blankong nakatingin ako sa screen ng TV, pero wala. Doon ang buong atensyon niya kundi nasa lalaking katabi. Ang galing ni Will Smith gumanap bilang isang genie dito sa Aladdin, ang ganda pa ng boses. Wala. Sa sariling wika ko just to break the silence. Naramdaman ko ang masuyong paghawi nito sa buhok ko na nakatikip sa aking mukha. Yeah, and please don't hate for this, your lips are so tempting. And with that he slowly leaned in and claimed my lips. When Brittany felt Jonathan's lips, she stilled. And later on succumbed to the sweet nectar that only Jonathan's sinful lips could provide. At naramdaman niya na naman ang kakaiba ngunit pamilyar na sensasyong dumadaloy sa kanyang buong katawan. His soft lips claiming her felt so good, tingling. Sensation shoot through her belly making her nipple hardened. Oh fuck. Bakit ang sarap? Nakaka-addict. And just a blink of an eve, Jonathan broke the magical kiss they share. Na hindi niya alam kung bakit naiinis na naman siya, he do it again yung hinalikan siya tapos mabibitin lang pala. Sorry, not sorry for the kiss, it just feels so good. Kissing. Oh shut up. And just kiss me already, ang dami mupang sinasabi. Putol ko sa ano pa mang sasabihin nito, and she do the kissing just to stop him from talking. Wag bitinin ang babaeng sabik sa tsaksyakan. Nakakamatay ang sobrang bitin. Spring alert. Hindi na mapigilan pa ni Brittany ang mapadaing. Nang maramdaman na mas lalong pinalalim pa ni Jonathan ang halik na sinimulan niya mismo. Mas lalo siyang nadarang, mas lalong nawala siya sa tamang huwisyo. Frybake. Hindi niya na mapigilan ang magmura sa isipan. Nang maramdaman niya ang mga kamay nitong humahaplo sa katawan niya, at nararamdaman niya ang init na hatid yun sa kanyang balat at sa pipang oo kay buturan niya. J. Jonathan. Daing niya nang maramdaman niyang gumapang ang mga labi nito pababa sa leeg niya. Anong ginagawa mo sa akin? Hingal na tanong niya sa lalaking busy sa pagpapaligo ng halik sa balat niya. Kissing you, sunshine. You said let our lips do the talking. Right. I'm just a man na marupok sa halik mo, sunshine. He answered while kissing ang licking her neck. Oh. Ungol niya dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman. Napakapit siya sa balikat nito nang biglang kagatin nito ang balat niya sa leeg. Jonathan. Gumalaw ang mga labi nito patungo sa balikat niya, pababa sa mayaman niyang dibdib. Nangindig ang kalamnan niya sa bawat pagdampi ng halik nito sa balat niya. Nabubuhay ang bawat parte ng pagkatao niya, lalong-lalo na ang nasa gitna ng ngahita niya. Jonathan. Ungol niya ng maramdarnan. Ang mga palad nitong masuyong ninamasahe ang kanbang kaliwang dibdib. Napakagatlabi siya dahil ngayon niya lang naramdanan ang ganito. Yes, sunshine. Bulong nito habang hinahalikan at sinasamba ang kanyang kanang dibdib. Oh God. Ungol niya ng pisilin nito ang NI papile niya. Hindi niya na napigilan ang pagliyad. Sa kakataong iyon, sarado na isipan niya, wala na iyong laman kundi ang ginagawa ngayon ni Jonathan sa katawan niya. Frybake. Jonathan's kisses feel so good and it's making her crazy. She now looked like a wanton woman who literally craved for a one good S3X. Mas lalo siyang nadarang nang bumaba ang haplos ng pinagpalang kamay nito sa katawan niya pababa sa suot niyang pijama. Ni hindi niya na nga napansin na natanggal na pala nito ang suot niyang blouse, lantad na lantad ang katawan niya. Napalunok siya at napahinga ng malalim nang pumasok sa loob ng garter ng pijama niya ang kamay ni Jonathan at dinama ang caps niyang nararamdaman niyang basa na. Gumapang pataas ang mga labi nito patungo sa tainga niya sa kapabulong na nagtanong. I want you, sunshine. I want you so bad.
Just say yes to my proposal. Bulong nito habang hinahalikan siya. Mas lalong nawalan siya sa tamang pag-iisip ng. Pumasok ang isang daliri nito sa hiwa ng caps niya. Just say yes, sunshine. Nang aakit ang boritono nitong boses. Or else, banta nito na at. Biglang binilisan nito ang paglabas PAS okay ng daliri nito sa caps niya na halos pumutol na sa kanyang hininga. At pagkatapos ay biglang tumigil ito sabay alis sa daliring nagpapaligaya sa kanya. Hindi na pantay ang kanyang paghinga dahil sa ginawa nito. Nakaramdam siya ng disappointment nang iniwan ng kamay nito ang pag-KABABA niya gusto niyang ibalik nito ulit ang kamay doon. Say the word sunshine. Mariing napapikit ang mga mata niya, mas lalong nag-iinit ang katawan niya. Blunt ka na isipan niya. Yes, yes please. Tugon niya na ang tanging gusto lang ay magpatuloy ang sarap na nararamdaman niya. My pleasure, sunshine. My pleasure. Nahigit niya ang hininga at nagumpisa ng lumalim ang paghinga niya nang biglang hinubad. Nito ang suot niyang pijama. Hindi na siya. Nakahuma pa nang biglang lumuhad ito sa ka. Hinalikan nito ang katawan niya pababa sa may puso niya. Oh, God. Napadaing siya at napatingala siya sa kesame ng entertainment room. Mas lalo pang bumaba ang ngalabi nito patungo sa caps niya at mariin niyang ipinikit ang mga mata nang makarating doon sa ibaba ang labi nito. Nang inag ang tuhod niya at kalamnan ng halikan nito ang perlas ng silangan niya. Napasabunot siya sa buhok nito at napadaing nang malakas ng PADULASIN nito ang DILA sa hiwa ng caps niya. Frybake. Thank goodness soundproof itong entertainment room nakakahiyang marinig ng nga magulang nito ang ungol niya. Mas lumakas lalo ang pagdaing niya kasabay ng paghawak ni Jonathan sa mga hita niya saka. Ipinatong ang isang binti sa balikat nito para mas magkarang laya ang labi nitong sambahin ang pagka-BABA niya. Oh, Jonathan. She moaned as he felt amazing tongue swirl around her end. Throbong CLIT oris. Oh, Frybake. Oh, Jonathan. Frybake it, boss. Paulit-ulit niyang UNG0L habang nakal-iyad ang kanyang katawan at mariing nakapikit ang mga mata. Napahawak ang kanyang isang kamay sa armrest ng sofa habang ang isa naman ay nakasabunot sa buhok nito. Nararamdaman niyang may namumuong kung anong masarap na pakiramdam. Sa puso niya at pakiramdam niya may kung anong gustong sumabog doon. Let it go, sunshine. Wika ng lalaki habang walang tigil sa pag-AARA ng kanyang hiyas. Oh, Jonathan. Walang patid ang pag-UNGOL na lumalabas sa kanyang bibig hangang sa maramdaman niyang may sumabog sa kaibuturan. At nanghihina siyang napasandig sa sofa. For almost 28 years of her existence. First time niyang maramdaman ang unang pagsabog ng kanyang naglalawang bulkan. Pero hindi doon tumigil si Jonathan, pinangko siya nito at saka dinala sa kwarto nito, at saka inihiga sa malambot nitong kama. Boss, napalunok siya at napatigil sa pagsasalita nang makitang hinayubad nito ang belt at sa kabinaba ng suot na pantalon. HUBAD borrow na din. Ito malaya niyang napagmasdan ang maganda nitong katawan. Napakalakas ng tibok ng puso niya nang kubabawan siya ng binata. Boss, napatigil siya sa pagsasalita ng suko pinulit nito ang kanyang mga labi. Habang ang kamay naman ay malayang humahaplos sa kanyang DIB. Iyon lang ang ginawa nito para mag-IN8 na naman ang kanyang katawan. Yamakap siya sa leeg nito sa kamas hinapit ito. Papalapit sa kanya, habang ang mga hita ay humahaplos sa BALAKANG ni Jonathan. At ang mga kamay niya naman ay malayang humahaplos sa likod ng binata. Hindi niya mapigilan ang mapakagat labi ng naramdaman. Ang halik nito sa leeg niya na may kasamang kagat. Isang UNGOL ang namutawi sa kanyang bibig nang maramdaman ng isang daliri ni Jonathan na bigla nalang PUMAS okay sa pagka-BABA niya at umpisang mag-LABASPAS okay ang daliri nito sa pag-KABABA niyang kanina pabasang-basa. Oh, UNGOL niya at bumaon ang paa niya sa malambot na kama na parang kumukuha doon ng lakas habang nanghihina siya sa paglalabas. MAS. Okay ng DALIRI nito sa pagka-ABA niya. Boss naman. Napahiyaw siya ng maramdaman na DLAWANG ang PVM4 Stone 0K. Loob niya. Oh, God. Ba't ang sarap? Nagdedeleryong saad niya habang nakasabunot sa sariling buhok. She felt a slight pain pero mas nangangibaw ang kakaibang sarap. Nararamdaman. Good to hear that you like it. Sunshine. Sagot nito habang walang sawang hinahalikan ang kanyang DIB. Oh, Jonathan. Nanginginig ang mga H1T4 niya. Habang ang kanyang balakang naman ay umindayog kasabay ng D4L1 rin ito sa loob ng pag-K4B4B4E niya. Oh, God. Oh, nailunok niya ang malakas na UNG0L na kumakawala sa mga labi niya nang sila nito nang mapusok na halik ang mga labi niya. Halos kagatin niya na ang labi at dila nito sa sobrang nakakagigil na sarap na nalalasap.
Ang mga kamay niya ay mahigpit na napahawak. Sa mga braso nito nang biglang hagutan nito ang D4 Leary at pinalitan iyon ng galit na galit nitong pagka. LALAKI. Nakagat niya ang pang-ibang labi. Nang maramdaman niyang parang may napunit o. Mas tamang sabihin na punit ang buong pagkatao niya. Frybake. Ang sakit. Mangiyak-ngiyak niyang wika. Masuyo siyang pinapaulanan ng halik ni Jonathan, hindi pa ito gumagalaw sa ibabaw niya. It's painful at first, but you need to relax. Sunshine. Mawawala din ang sakit. I'll be gentle. Masuyong. Bulong nito. I'll M0V slowly, just breath and relax. Okay. Kagat ang labing tumanggo siya. Langya kanina. Sarap na sarap siya tapos ngayon iiyak na siya sa sakit. Hindi pwedeng magpapatalo siya sa sakit. Mawawala din ito. Sa una lang masakit. Unang unos ay masakit but Jonathan did something to reduce the pain she felt. Masuyong. Minamasahe ng K4 Liu 4 nanograms kamay nito ang kanyang DIB habang ang kanang kamay nito ay nakahawak sa Kli 1T0 wrist niya at minamasahe iyon. Dahil sa ginawa nito nabawasan ang sakit na nararamdaman niya at bumalik ang nakakadeleryong sarap na pinaramdam nito sa kanya. Oh, God. UNGOL niya at nararamdaman niya na ang sarap na hatid ng kahabaan nito sa kanyang pagka 4B4B, baon kung baon ang nangagalaiting King Cobra sa loob-loob niya. She feels her insides T1 angle 3 as Jonathan moves in and out inside her. She was moaning loudly, groaning crazily, and trashing as wave and wave off. Pleasure spread through him. She can feel her W4 ills Kli 3 inching around his length. And it's making Jonathan moan. Frybake it. Sunshine. He gripped her thighs again. He thrust D33 per and H4 order. Hindi niya mapigilan ang mapasigaw sa sarap na nalalasap. Sa bawat pag B4 yun nito sa pag K4B4B4E. Niya ay para siyang baliw na mas lalo pang nahihibang sa sobrang sarap. Oh, God. Nagdedeleryong UNGOL niya ganda. Pain, pero nakakabaliw na sarap ang pumalit. Nanggigil na hinalikan niya ang binata sa mga labi. Habang mabilis na umuulos sa loob ng caps niya ang King Cobra niya. She can feel her womb apat no dripang W3T. Dripang for Jonathan. Napuno ng hilang hingat. Daing nagbuong silid nito. Fav. Jonathan. She was chanting his name. Pleasure, her body arching and twisting in sheer ecstasy. Jonathan thrust D33 per and H4 order inside her. He didn't stop, he keeps on thrusting in and out, and it felt so good. So D4 million good. Pabaling-belang na siya sa kanyang higaan, hindi niya na alam kung saan siya babaling, kung saan siya titingin, ni hindi niya nga alam kung saan siya kukuha ng lakas para salubungin ang bawat ulos. At pagbiapat yun ng binata sa pag K4B4B4E niya na parang humihigop sa buong lakas niya. Jonathan was breathing heavily as he bumped in and out. He was sweating, so is she but they didn't stop. And she's so near. She's near to her third release. Oh yay. She was moaning. That's it. Oh, God. Faster please. She was panting, breathing heavily. Sinasalubong niya na ang bawat ulos nito. Nangunguyapit siya sa balikat ng binata habang panay ang malakas niyang UNGOL, daing at halingling. Hindi niya nakinaya ang nararamdaman sa sabog na ang dapat sumabog ng mga oras na iyon. Oh, goodness gracious, I'm si Viming Jondan. Hindi siya mapakali, hindi niya alam kung yayakap siya kay Jonathan o kakapit sa bedsheet o sasabunutan ang sariling buhok. Basta ang alam niya napasigaw na lang siya nang maramdamang may sumabog sa kaibuturan niya kasabay ng pagsirit ng mainit na K4 tas ni Jonathan sa loob niya. Hinihingal na ninanamnam niya ang sarap na pagtatalik nila ni Jonathan. And our deal was sealed. Thank you, Sunshine. Wika ni Jonathan sa kanginitian siya ng sobrang tamis. Frybake. Wasak na sunflower niya.